Hi guys, magandang araw sa inyo. Meron lang akong konting share sa inyo tungkol sa nangyari sa akin noong Tuesday. To cut the long story short na lang, 4 p.m. Meron na akong sintomas na masama na talaga yung pakiramdam ko, na akala ko ano lang siya, trangkaso lang siya, hanggang sana umabot na siya ng gabi. Tapos uminom ako ng gamot noon, paracetamol, kasi akala ko nga trangkaso lang. Pero lumipas yung ilang oras, di na ako nakakatulog hanggang sa sumasakit na rin yung ulo at katawan ko, pati yung balakang ko, hindi ko na maintindihan ko ano yung nararamdaman ko, kasi nagsabay-sabay na siya. Nilalagnat, sumasakit yung ulo, trangkaso na, buong katawan, nilalamig na ako, pati mga buto ko sobrang sakit na. Kaya nung mga bandang madaling araw na, kasi magdamag na po ako, hindi nakakatulog noon, dinala na ako ng jowa ko sa ospital, sa public hospital. Tapos presenta sa amin na ihatid sana kami kasi emergency na nangyari sa akin, kaso hindi siya pwedeng umalis kasi meron siyang deliver sa ibang lugar, ganon. Tapos di nangyari, dandahan, lakad na lang, akay-akay ako ng jowa. Tapos nang sa makarating kami ng sakay ng tricycle, nagpadala kami sa emergency. Ending yun, pagdating doon, fill up, ganyan-ganyan, pila-pila. Tapos hanggang sa meron doon sa akin nagsabi na nanay, concern lang siguro siya sa akin kasi nakita niya ako na parang hindi ko na kaya yung sakit na nararamdaman ko, kasi ininda ko na talaga siya. Yung balakang ko sobrang kumikirot na siya, hindi ko na alam paano upo ang gagawin ko, so sobrang sakit. Pasok niya nga yung jowa ko dun sa emergency ulit, hindi ko alam kung anong ginawa niya dun. Tapos tumayo ako, tapos sabi niya, dali mo na siya sa sa emergency, sabihin mo emergency na talaga siya, kailangan na niya saksakan ng gamot dahil kami hindi na niya kaya. Sabi mo, kailangan, hirap na hirap na yung kasama mo, sabi ng babae. Yun, tapos pagdating doon, sabi ako doon na, di ko na po talaga kaya, masakit na siya. Tapos tinanong ako, ano yung mga, may daw ba ako sa kape, ganyan-ganyan. Yung, kasi baka meron doon nag-cause ng pagkakaroon ko ng UTI. Tapos binipi na ako, chinikap, tapos hintay saglit, tapos tutusan siya ng nurse kasi binigyan siya ng reseta kung ano yung gamot ko. Punta siya sa pharmacy sa loob ng ospital. Naghintay ako doon. Medyo matagal-tagal din. Sobrang sakit na ng balakang ko. Tapos pagbalik niya, dala-dala niya na yung mga gamot na nireseta sa akin. Naghintay pa kami noon kung sino yung mag-inject sa akin na nurse. Umiyak na ako kasi ang tagal, tataka ko bakit ganun. Wala pa nag-i-inject sa akin. Tapos kung anong ginagawa nila. Siguro may mga din sila. May isang nurse na nag-inject na sa akin. Mabait naman yung nurse na yun. In-injection na niya na ako. Ang laki po. Ano yung suero ba yung tawag? Di ko alam. Ang laki nung karayong. Kain ganito siya. Yun, pagkatapos akong saksakan ng mga antibiotics kasi para mas mabilis umepekto sa katawan ko, nagpunta pala muna kami sa laboratory kasi kukuhanan ako ng dugo. Tapos pagkakuha sa akin ng dugo, yun, takot na naman ako kasi nga injection na naman. Tapos kuha ng ihi, dala sa laboratory ulit para sa urinalysis. Tapos hintay mga 8:30 bago pa doon namin makuha yung result. Tapos punta kami ng baba kasi meron pa sa akin pinaiinom antacid para siya sa sikmura ko. Inom ako noon mga 10 ml lang sa syringe. Lasang peppermint para yun sa sikmura ko. Okay naman siya. Hintay kami doon ng hanggang 8:30. Antok na kami yung dalawa. Sobrang sakit ng ulo, ganun. Hindi nakakapasok yung jowa ko. Dala nga nang nalagaan niya ako, ganun. Siya nagdala sa akin sa ospital. Thank you kasi nalagaan niya ako. Nagawa pa niyang umabsent para sa akin, para lang mapagamot ako. And then yun, salamat din dun sa mga nag-offer sa amin ng tulong, lalo na dun sa tricycle. Tapos dun sa nanay na nagsabi ng pwede namin gawin para lang mauna na ako na kasi emergency na nga. Thank you din po dun. Tapos dun sa nurse, nag-inject sa akin, dun sa nag-assist sa jowa na isa pang nurse, yun, mababait naman sila dun sa public hospital. Dito yun sa Kaintang. Hintay kami ng hanggang 8:30, antok na kami, pero wala kaming choice kundi maghintay doon bago kami bigyan ng reseta ni Doc. Ito yung nangyari. Yung papel ko, nung unang papel ko is nawawala. Hindi na siya makita ng ibang mga nurse. Kahit yung nag-check up sa akin nung umaga is hindi niya na alam kung nasa yung papel. Ibig sabihin may kumuha na, no? Dinala na sa record. Dun saan yun? Basta dun sa ospital siya. Nag-antay pa ako noon kasi
Gustong-gusto ko nang matanggal yung karayom sa may bago kami makalabas kasi maghintay sana ulit kami. Dumating na yung papel ko. Tapos upa-upo pa lang kami sa waiting area, tinawag na ako ni Doc. Tapos doon na in-explain na sa akin, Doc, sa amin na wala naman daw problema sa dugo, ganyan-ganyan. Okay naman din yung results ko. Hindi lang niya ma-explain ko. Tumaas ba yung sa ihi ko kasi may kasama nga daw na minahalo, ganun. Hindi ko alam. Basta ganun. Tapos niresetahan na lang ako para sa UTI ko. Tapos yung sa sikmura. At nagpareseta rin ako para sa lagnat. Yun, 3 yun iniinom ko pero hindi ko siya iniinom ng sabay-sabay. Every 1 hour pagitan bago ko inumin yung isa pang gamot, ganun. Tapos, yun lang. After nun, pagkakuha namin ng mga reseta dahil, ayun, thanks God din kasi nakakuha kami ng libreng gamot sa Takano. Kasi last time na nakapagpagamot ako doon, wala sila nung gamot na nireseta sa akin ngayon. Sabihin wala silang stock kaya kailangan kong bumili nun sa labas. Doon kami nagastosan. Tapos, yun, nakakuha kami doon ng libreng gamot. Lahat ng gamot ko, nakuha ko doon ng libre. Tapos, na-discharge na, tinanggal na yung karayom na nasa kamay ko. Uwi na kami, tapos pag uwi namin dito, tulog na. Jowa ko tulog, antok na talaga siya. Halos isang buong araw din siya hindi nakakain. Kasi nga, gusto lang niyang matulog. Okay naman na ako, hindi na sumasakit yung balakang ko, pero tuloy-tuloy pa din yung pag-inom ko ng gamot. Ang kaso lang, hindi ko alam kung hanggang kailan ko kayang uminom ng gamot. Kasi po yung gamot, sobrang hindi ko na gusto yung amoy, yung lasa, para talaga siyang sobra talagang lala ng amoy at lasa niya. Pagdigay ko, gusto ko nang sumuka. Ganun yung feeling. Pero, sana magtuloy-tuloy na yung pagaling ko. Kasi ngayon po, inuubo at sinisipon ako. Kasabay nun, sumasakit na naman yung ulo ko at sinisinat na naman ako as of now. Kaya ganito yung boses ko kasi hindi pa rin po ako okay hanggang ngayon. Yan lang. At thank you po na nag-assist ng mga nurse ganun, doktor. Thank you din. Babait naman sila doon, basta makausap mo lang ng maayos, ganun. Tapos syempre, doon sa jowa ko, thank you din. Thank you din kasi kahit di siya nakapasok, binantayan niya ako. Pero pagkatapos nun, nangyari sa kanya, siya naman po yung nilagnat. Pero pinainom ko na din siya ng gamot. Yun lang po yung mahirap kapag kasabay na kaming nagkasakit. Hindi na namin alam kung sino yung mag-aalaga, sino yung aalagaan. Dahil wala naman akong choice, ayan, naiiwan naman ako dito sa bahay. Kailangan kong kumilos. Kasi wala naman akong utusan, pusa. Ang uutusan ko, wala naman. So, yung hugas lang, ganun. Yun lang. Thank you po sa inyong panonood. At sana po, gumaling na nga ako. Have a nice day. Thank you for watching. Bye.